Hello guys! Ayan, so aware na po ba ang lahat yung bago pong update po ni Facebook Meta sa October 6 na nga po na ma-implement. Ayan, so effective on October 6, 2023. So eto nga po guys, no, update po niya is yung pong mga terms or policies po in order for us para po makuha po natin ang atin pong payout sahod po kay Facebook Meta. At ano nga po ba ito pong mga terms or policies po ni Facebook Meta? Okay, so babasahin lang po natin. So ito pong letter A, before we can pay you, you must successfully complete all program onboarding and our payment enrollment process pursuant to a timeline specified by us. Completion of the payment enrollment process within 6 months after you've accepted these terms is a condition of payment. If you do not complete the payment enrollment process with 6 months after accepting these terms, you forfeit and waive all rights to receive payment of any funds collected through the ads toll. Ano po ba ang ibig sabihin po nito? Pagka-on-board na nga po tayo or pagka-eligible na nga po tayo sa mga features po ni Facebook Meta, pag ito nga pong in-stream ads, ayan, so yung ads on Reels, sa live videos, kung eligible na nga po tayo, ayan guys, so dapat po naka-set up na po tayo. So dapat nga po na-set up na po natin yung mga personal details, kung ano po yung mga hinihingi po about po sa atin pong personal details, ayan, yung payout method po natin. Ayan, so either po bank or PayPal po. So up to you naman po guys kung ano po yung mas prefer nyo po na kung saan po ipapasok po yung sahod po ninyo. And of course po yung pinaka-importante po sa lahat is yung pong atin pong TIN number. Dapat po updated po ang atin pong TIN number na ilalagay kasi po may tax po ang atin pong sahod. Kaya hinihingan po tayo ng TIN number po ni Facebook Meta. Kaya guys, so dapat po pagka once po na eligible na po tayo, mag-set up na po tayo agad. Kasi pagka hindi pa po tayo nakapag-set up, okay, within 6 months, ay hindi nga po natin makukuha yung na-earn po natin, na sahod po natin from ads toll. Okay, so clear po ba yon? Or baka naman po yung reason nyo po kaya hindi po kayo maka-set up is because po wala po kayong bank. Ayan, so pwede naman po guys, PayPal muna ang gamitin nyo po for the meantime hanggang po na makakuha po kayo ng bangko. Kasi guys, PayPal pwede nyo lang po siya i-download lang po siya, i-install nyo lang po siya sa Android or iPhone. So application lang naman po yun guys, okay? So pagka wala naman po kayong TIN number, ayan, so madali lang naman po yan, kumuha yan guys, at TIN number. So even if you are unemployed, kahit wala po kayong trabaho or estudyante po kayo or kung ano man po, ay pwede po kayong kumuha po ng TIN number at wala pong bayad yan, libre po yan guys, okay? Ano pa ba yung mga terms or policies po? Ayan, dito po sa letter B, no payment will be made for any content that violates any of Meta's terms or policies. Ayan, naka-highlight pa po yung terms or policies po niya, including content that is identified as potentially infringing the rights of any third party. Ayan, so dapat po talaga is nakasunod po tayo sa terms and or policies po ni Meta. Okay, so dito po sa letter C, your use of the ad stall is subject to and you agree to comply with partner monetization policies and content monetization policies. Guys, napaka-importante po talaga, very common na po ito. Alam na po natin na sa partner monetization policies at ang kanila pong content monetization policies, yung hindi po pagtupad ay violation po yan. So under po dapat sa partner monetization policies
policies and content monetization policies ay dapat po nakasunod po tayo dyan. Once po nalinabag po natin ay hindi po natin makukuha ang atin pong sahod. Guys, kung hindi po kayo aware sa partner and content monetization policies, pwede nyo po siyang i-search po sa Google or sa Chrome po at makikita nyo po yun kung ano po ba yung mga under po sa partner and content monetization policies. Kahit po dito guys sa letter, ayan dito po sa letter F, so all ads are subject to Meta's community standards and advertising policies. So hindi lang po sa partner and content, kundi pati na rin po guys sa advertising policies. At ito nga rin po guys, community standards. Ayan, so very common na po sa atin ito guys, so dapat alam na po natin. Yun nga po guys, kung hindi nyo po alam, pwede nyo po siyang i-search po sa Google or Chrome kung ano po ba ang mga ito. Para guys, aware po tayo. Sayang naman po guys yung pinaghirapan po natin kung hindi po natin makukuha ang atin pong sahod. Sayang lang po guys kung hindi po tayo marunong pong sumunod po sa terms and or policies po ni Facebook Meta. Ayan guys, so dapat alalahanin po natin, ayan, so pahigpit na po talaga si Facebook. Ayan, si Facebook Meta. Okay, so the rest po guys, ayan, so parang ito lang naman po yung nakikita ko po ang importante. Ayan, so kung gusto nyo po guys basahin po lahat para alam nyo po lahat, doon punta lang po kayo doon po sa monetization po ninyo and doon po sa C-terms. Ayan, so makikita nyo po lahat po ng mga terms po niya, okay? So, yun lamang po guys. So, I hope po nakatulong po sa inyo. Ayan, pa-share na rin po ito pong video po ito para mas marami nga po ang aware. Ayan po. So, kung meron lang po kayo guys katanungan, mag-comment lang po kayo dito sa baba. At wag nyo nga pong kalimutan. Ayan po, sa pa-support po, pa-subscribe po, pa-follow. Ayan po guys, maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye!